Pero syempre, again, ayaw ko naman, dahil hindi ko naman sila nahuli na kinuha nila. So kapag sinabi nila na kanila yun, wala naman ng pruweba eh. Pero yun nga, sabi ko lang na parang baka hindi na lang din maging maayos or maging smooth as we expected, diba? So sabi ko, lipat na lang ako. Una, sobrang tagal na, sobrang dami namin ginagawa. Pero alam mong matututo ka. Kain ka ng kain eh. Kuya, pangalawang guys mo na yan. Ganun. Huwag ka na manakit. Welcome to Balyahan with GB and RDO. Kwentuhan, asaran at opinyon na may banggaan. Kasama sina GB Labrador at Rani Del De Ocampo, powered by Sports Plus. Easy lang! So, ito na naman Anytime, episode na naman tayo. Yung huling usap natin, maano ako na Grand Slam eh. Talo TNT. Oo. Wala talagang solusyon kay Junmar, no? Oo. Junmar talaga, no? Mahirap kalaban ng San Miguel, lalo na pag kulang-kulang. Pero feeling ko kung nandun ka sa roster, kaya eh. Oo, nung araw, kung bata-bata pa. Kasi nasa New Zealand kayo sa Australia that time, di ba? Kamusta naman yung mga... Kamusta mo naman yung mga nanood na Pilipino sa New Zealand, Australia? Yung mga kababayan namin dyan sa Perth, sa Melbourne, tsaka sa Auckland. Yan. Salamat sa pagsuporta nyo at panonood nyo ng game sa Gilas Legends. Meron bang nabigyan ng pambansang siko doon? Meron lang akong na-foul na hindi naman kalakasan. Pero... Inaasahan kasi ng mga Pilipino yan eh. Paano foul? Paano yung foul? Pasugod siya eh. Nakaganyan lang ako. Siya yung sumugod. Wag. Tama, nakaganyan. Pasugod na siyang ganyan eh. Hindi ko alam bakit ginanong ko pa rin talaga eh. Kasi yun ang gusto makita ng mga tao sa New Zealand pa sa Australia. Kuya, pati ako, nakatikim, sabi sa akin. Nakaka-pressure yung pambansang siko, tapos di makikita yung siko. Di ba? Hindi ko alam, ba't ganun talaga eh. Kusa eh, nagkusa. Naging matik. Ito mga guest dati, for sure, will be legends katulad mo. Oo, matik yan. Sasabihin ko muna yung mga, yung mga... profile nila. Yung mga achievements ng dalawang to. Sige. Dalawa to eh. Hulaan nyo na lang kung sino sa kanila to One of them, two-time UAAP champion. Okay. 2016 with De La Salle University, 2022 with UP Fighting Maroons, ending UP's 36-year title drought. Ang ganda ng ano nito. Okay, one of them, NCAA Juniors MVP. Led the team to the NCAA Juniors Finals. One of them, UAAP Mythical 5 and Most Improved Player. One of them, SEA Games Gold Medalist. Decorated itong dalawang to, part of the Gilas Cadets team that won gold in the 2015 Southeast Asian Games. Scored 24 points versus Timor-Leste. Played together in Blackwater Bossing 3x3 team. 3x3, naglaro sila 3x3. In early 2023, walang iba. Ikaw na magpakilala. Si Prince at Richie Rivero. Yan. Hello. Brothers. Salamat sa inyo. Sa ina ng mga usapan natin kanina dun sa holding area eh. Pagdating pa lang eh. Akala ko nga akala ko puro joke lang pero seryoso pala. Ay, baliktad. Oo. Hindi, nakakatawa kasi ramdam mo agad yung energy ng kabataan. Nakakamiss. Sarap maging ganyang edad mo. Oo. Yung kaya mo pa talaga yung ganyang klaseng energy. Okay. Una salamat na alam ko very busy yung schedule nyo. Dito pa punta kayo para mag-guest. Nasingit pa kami. May Jamorant yata sila eh. Oo nga, may Jamorant. Si Richie. Kasama ka dun sa exhibition? Ata po. Hindi ko po alam actually kung ano yung gagawin eh. Pero parang gano'n. Oo. Idol mo ba si Jamorant? Idol ko yung tapang na. Oo nga no? On and off the court. Oo, dito to. Ibang klase. Ano ba yung off the court? Para siyang wild gunman eh. Talagang... Namamaril yun, di ba? Namamaril. Saka party, strip club. Pumunta ng strip club yan. Maraming pera. Alam ko. Oo, yung nagganon siya nung pera. Nagganon siya. So, on and off no? Kasi iba klase din talaga. Yun, offensive.
threat talaga si Ja Morant. Tapos Lakas talagang mag-dunk. walang matangkad. Kahit may sumabay na matangkad, kaya niya Dadakdakan niya. nakdakan. Offensive threat talaga yun. Pero yung kailangan makailag ka dun pag nagkataon. Kasi pag tinamaan ka, patay ka dun. Oo, kasi nag-agis din ng Oo. granada yun eh. Oo. Ang hirap na. Baril dati, may laga mo pa eh. Granada. Wala Hagis ka nang yun. ligtas doon. Wala na. Kaya pag binantay mo ng one-on-one, babariling ka. Oo. Kapag lima naman Pag kayo, double team, Granada. Oo. Oo, Granada. Granada naman. lugi. Bakit ganun? Iba na ngayon eh. First time mo ba makakasama sa ganyang klase na exhibition game with an NBA player Hindi naman po. Pero yung kay Ja Morant lang, yung ganong, level? yeah. I mean, yung kasama ko sila Kuya Ranadel dati, kila LeBron, Kobe. Samoa. Yeah. Pero, Can you take us back dun sa experience na yun? Na, actually masaya kasi una bata pa ako noon tapos Ilan syempre taong ka mga kasama. Yung youngest ako yung kay LeBron, matagal na kasi yung kay LeBron, yung ginaya mo siya doon sa dunk. hinabol mo. Swerte nun, di ko inabutan eh. Padunk siya tapos kung inabutan mo baka hard fall. Hindi, Oo. niya. Hindi, instinct eh. Style talaga ni Randy Instinct. Del yun. In-explain Oo. niya yun eh. In-explain mo yung reason bakit Oo, yun kasi eh. uunahan ko na siyang ganun eh. Kaso, nung sabi ko, uunahan ko to. Mabilis pala siya sa taas. Parang para siya explosive sa taas. Pa rin pala explosive siya. So, naiwan ako sa air eh. So, Naging nag-posing anino ka na lang ako. Nakaganyan na lang din ako. sabi mo last time, hindi ko lang mapapalpal to, pumosing ka na lang sa camera sa At likod. least kasama ka sa picture, Oo. di ba? So kasama mo sila sa court that time. Yeah, Nung so, naglaro. opo. Sino So, yung may nasyutan ka ba o binantayan? actually parang hindi kami doon sa mismong game. Doon lang sa parang mga skills. Skills lang. Pero yung gilas yata yung doon sa game. okay. naglaro. Kala ko nakasama And mo then, din sila eh. Sila Kobe nung yung last na punta. Mahilig ni Kobe. pumunta si Kobe dito. Yung last na punta niya. May sinasabi ba sila Ayun sa din. inyo? Sa Yung mga Kobe young pala. players? Yung Even Kobe Steph. pala niya. Oo. Yung pumunta si Steph din before. Sa lahat ng pumunta, mayroong bang nagbigay ng advice or tips, ganyan na dinala mo? Wala ako talagang nakausap. Wala. Na like yung personal eh. Opo. Pero Medyo sa mahigpit din security minsan medyo eh. mahirap din. Oo. Sayang kasi may mga ganong moments na ito na yung time mo makapagtanong sa player. Tumabi lang ako kay Kobe. Nakaupo siya sa floor nanonood eh. So tumabi na lang ako. Style ah. Yung mga tanong niya, inipon niya na lang. Doon na lang niya tinanong sa local na Kobe. Yung naging teammate niya. Ayun. Doon na lang niya dinubos yung Oo, tanong. pala. Total, hindi ko naman Naging nakita. teammate mo si Kobe. Oo, so sa local Yes, na yes, lang. yes. Hindi na yun. Paano nagsimula yung basketball journey nyo? Journey. Prince muna. Ako, nag-start yung akin, I think 10 ako or 11. Yung brother namin, in between namin, si Rashid. Parang may nakita lang kami na camp nung time na yun. Tapos sabi niya, gusto daw niya i-try. Part ng personality namin dati na pag walang nauna, parang nahirapan kami mag-try ng mga bagong stuff kasi galing kami probinsya eh. Ano So, probinsya nyo pala? Isabela, Ilagan, Isabela. Layo. Oo. Isabela. Sa north. Di ba kuno kayo mag Ilocano? Ilocano. Dati po. Nakakaintindi. Dati Nakakaintindi. Pero nahirapan magsalita. Ano ibig sabihin ng ngagod? Ngarod? Actually, ano lang siya eh. Parang expression Parang lang. expression Kung gusto siya. mo pagtalunin yung dalawang Ilocano, tanong mo kung ano ibig sabihin ng ngagod. Kasi yung isa meron yan eh. Wag na usap Pero sila. parang ginagamit siya as parang, expression eh. wala. Pero doon kayo pinanganak? Hindi po. Sa Manila. Manila kami Manila pinanganak. talaga. Pero doon kami talaga lumaki. Okay. So, ang first experience yung basketball, Dito sa Isabela. Manila actually. So, yung camp na yon sa Meralco siya eh. Ginanap siya sa Meralco. Yung brother ko, yun nga. So, nag-join siya. And then kami, hesitant kami nung una kasi parang syempre, galing kami probinsya. Tapos parang kaming idea dyan eh. Ngayon, nag-try siya. Nakita namin na daming bata. Ngayon, saya. Dami niyang parang kaibigan. Doon lang kami sa gilid, nanonood kami. Tapos sila, Bobby Parks pa nun. Sila Bobby Parks. Si Bobby Parks. Bobby Parks, yung dad. Yung daddy niya? Growy yata yung yung camp na yun. Okay. Growy. Sila Charlie Favis. So, nung nakita namin na, may mga libreng bag, libreng damit, bola, tapos lahat. So, nakita namin na masaya siya, nag-enjoy yung kapatid namin. So, sabi namin parang, sige, yung susunod na camp, sama kami. Try din namin. So, doon kami nag-start mag-basketball. Yung camp naman na inattendan namin next, yung parang Skywalker camp. Sambilim. Oo, Samboy Okay. Lim. at what age ka na nito? Sa Santa Lucia yan. Santa Lucia, may ensayo pa yung Sa taas. Sa may ensayo pa yung Sa mall. Santa Lucia nun. Doon ako unang parang nakakita ng PBA player kasi after ng practice nila, yun yung camp. Sila Espino, ganyan. Sila Marlo. Kuya Marlo, Marlo. ando doon. Sila yung nandun. Omalon.
Bitoy Umulon. Sila yung mga time na yun na parang unang nakita namin na mga players ng, lalaki pala nito, ganito pala yung mga player ng Dennis basketball. Oo. Ah. So, ayun. Nag-enjoy kami. And then, Nasunda na. yun na. lang nag-start. Naglaro kami sa province namin, sa school namin doon. Hindi naman siya ganun kalaki, pero parang mga regionals. Laban muna kami Yung sa mga mga- schools, inter-school Yung muna. before palaro, yung mga ganun, yung mga... Dito kasi mga Manila Meet. Regional. Yes, Pa sa amin, may malit. Kumbaga Region 2. Region 2 versus oo. 3, 4, 5, ganun. So, bago ka makapunta ng parang palaro, yun yung parang entry. Nakalaro ko yung palaro. Ako hindi. Hindi. Ako hindi Hanggang ako tumuloy ano lang eh, ako. kasi na homesick ako. Bakit babiyahe ng malayo? Oo. Doon magsistay? Yung Ganun, batch camp? ko po, hindi ko sure if Davao ata kasi. Malayo. Yung ano namin, yung before palaro, so parang Cavra siya. Malayo na siya sa amin eh, kasi nasa boundary na siya ng palabas ng Isabela. Yung town namin gitna. So parang siguro mga 4 hours, 3 hours, 4 hours. Tapos, bata ka pa noon. How old? Grade 5 siguro. Tapos babiyahe ka na ng malayo, di ba? So, Bata pa. nakaka-homesick na. Tsaka nung time na yon, dahil probinsya kami, pagka uma-attend kami ng mga regionals tapos malayo, sa mga classroom kami natutulog. Sa class. Walang aircon yun. So magdadala ka ng sarili mong gamit para tutulugan mo. So mga banig lang. Oo. Dala kami ng banig, ganun, unan. May isa pang time kami. So from Ilagan to mga Tugigaraw during that time, mga 1 hour and a half ang biyahe to 2 hours. Hinatid ako ng parents ko doon. So nagpaalam na. Hindi pa kasama si iba to, no? Hindi kayo Iba pa to. kasama, liga, Iba pa to. So hinatid ako doon dahil hindi ko naman alam na ganun pala kalayo eh. Tumawag ako sa mama ko. Pag alis nila, after a while, siguro paggabi na to, tumawag ako. Sabi ko, Dad, wala na akong tubig. Pwede mo ba akong dalan ng tubig? Sabi ko ng ganun. Sabi nung tatay ko, hindi pa kami nakakauwi, anak. So pag nanood na lang kami ng game mo, dalan ka namin dyan. Ganun ba? Ganun. Doon ko na-realize na, sobrang layo pala. Kami, nasanay din kami na lumalaki kami together as a Lagi family. niyong kasama. Magkakasama talaga kami. Sa province namin, isang room lang kami nagsistay lahat. So, may 2 bed lang. Tabi-tabi kami. Oo. So nakakamiss talaga pag malalayo kayo, no? Pero kamusta naman yung competition at that time sa probinsya? Mas physical ba? Mas... yung skills. Oo. Sa skills siguro medyo malayo at the time sa amin. Kasi even parang hindi kasi rin ganun ka nakakaluwas yung mga galing doon. Layo. Kasi medyo bundok yung daan. Tapos, kasi sino lang ba? Tsaka nung time na yun, nasa mga 10, Sino nag-PBA na taga doon? Kuya Val. Acuña, si Eric Sugitan. Ewan ko kung nakapag-PBA si Kuya Eric. Ngayon, sila Don. Si Gumaru. Si ata, So, yung parang, player ng Magnolia. konti lang talaga. Si Jack. Jack Corpus. Yun. Ayun. So, parang konti lang din yung galing sa... Pero that time, pag nagko-compete kayo, talagang high level competition pa. Hindi naman kasi wala ring skills masyado nun. Lalo na sa probinsya, syempre, ang practice namin nun. Laro lang kayo dyan. Okay. Ang pinaka parang komplikado na nga sa amin nun, yung 8 eh. Hindi na nakakasunod yung mga yung 3-man wave. Hindi na nakakasunod yung mga player nun kasi wala man kaming idea na ganun palang pakiramdam ng training. So, ang ginagawa dati ng mga coach namin, papa-8 kami. Ang play namin nun, ball screen lang. Sa zona naman, may tatayo lang sa ibabaw, palit-palit lang ng ganun. Yun lang yung pinaka yung standard kaya ng basketball doon, nag-improve naman kaya ngayon? Yes. Ngayon sa town namin, sa Isabela, malaki actually yung na-improve kasi nagpasok na rin kami ng team doon sa MPBL. Ayun. Nagtayo ng bagong coliseum doon. So, nagpasok ng team sa MPBL. And so far, okay naman yung output. Nagtatry sila mag-start din sa homegrown. May mga program na. May mga program na so nung tinayo yung coliseum, tapos nagtayo ng team, nagkaroon din sila ng parang program na hindi ako sure kung part yung team ng Ilagan doon sa program na bibisita sila sa mga parts nung Isabela, Ilagan Isabela na magtuturo or magkakandak ng mga camps, titingin ng mga players na pwedeng matulungan. Yun, parang part na rin siya ng parang growth na plano nung government namin doon.
Which is ang laking tulong, I think. Kasi nung time namin, walang ganun eh. Oo. Wala nung mga nagre-recruit, walang nakakakita. Kung magaling ka sa probinsya, maswerte ka kung may tumulong sa'yo na, uy, kung may makakita. gusto mo ba subukan Yes. sa Manila? Kaya yung mga nadadalang player galing probinsya to Manila, swerte talaga yun kasi hindi ka basta-basta makikita or mapapanood or sasadyain puntahan during that time. Kasi wala namang internet. Wala pang time na yung mga napapanood mo sa TV Dati, na, yes. wala naman nun dati. Pero nung bata kayo, sino yung player yung ginagaya nyo? Like, sinong playing style yung... Ako, Kuya JJ. Elterbrand talaga. Ever since. Ako halo eh. So, yung unang number ko din, ganun 13. Nung nandun ka sa Isabela nung time na yun. So idol mo pala siya. Oo, sobra. Na-meet mo na ba siya? Na-meet ko na. Okay naman na friends na rin kay Kuya J. Pero yun nga, sinasabi ko sa kanya palagi na Kuya J, nung nag-start ako, ikaw yung Pinapanood. palagi ko pinapanood, ganun. Ang sabi So, naman niya. Wala, nagbigay naman siya ng mga advice na, Binigyan kang jersey, no? Ito good. jersey ko. Wala eh. Hindi, actually, ang hirap din eh. Kasi kapag, Kahit sa atin sa amin, pag may nare-realize din humihingi, namin parang ang hirap din Nahingi na, agad eh. Oo, kasi nauubos agad eh. Kasi So, dati, syempre, dahil taga-probinsya kami, pag makakapanood kami ng game, hindi ko nga alam dati na hindi pala okay yung kasalukuyan yung game. Lalapit ka sa player, idol pa picture, kasalukuyan yung game. Tapos pag hindi pumayag, parang syempre masama loob namin kasi picture lang, yung damot naman ito. Naglalaro. Oo. Pero syempre, dahil probinsyano kami, wala kaming idea na ganun pala. Nung umabot kami sa point na kami naman yung naglalaro, tapos may mga tao na ganun, na-realize namin na, yung pala. hindi ibig sabihin, hindi pala sila madamot. Kasi ang pangit kasi tignan na naglalaro una kayo. sa coach, Oo. diba? Tapos yung parang ang dating nun, parang wala ka sa focus sa laro eh. Oo. Hindi ibig sabihin nakaupo ka, bahala ka kung anong gagawin mo, hindi ganun. Oo. So, dapat maintindihan din nila Yung na, mindset na... oo, kasi kailangan yung mindset mo, nandun ka sa pinapanood mo yung nangyayari. Kailangan aware ka dun sa nangyayari, aware ka sa sinasabi ng coaches mo na pag bigla kang binunot, alam mo kung ano yung tinatakbo nyo, offense, Yes. defense. Oo. Hindi yung magpapapicture ka, tapos pag tinawag ka, anong depensa natin? Ano? Yari ka na. Distracted. Oo, Pero may ikaw- mga coaches na ayaw yun. Kasi, syempre, dapat Nasa nakikinig bench ka ka. eh, Oo. oo. Dapat alam mo yung nangyayari. Dapat nakikita Pero mo. meron pa rin nagpapapicture. Oo, Okay. meron pa rin. Yung iba naman, mababait na pumapayag, di ba? Mm. Pero, syempre, Minsan Feel ko- time out. Feel ko lang Gumaganon. din, Selfie. as a fan, syempre, 'di ba, pag nakita mo lang din sila Kobe, ganyan. Though syempre tayo medyo aware tayo kasi athlete din. But then yung iba kasi baka once in a lifetime Oo, lang di sila ba, yun lang makita yung din, chance chance nila diba? na makita eh. So, yun yung mga realizations lang din na kung kaya mo mapagbigyan, di ba, pagbigyan. Pero, syempre kung yung ganun nga, lalo close game, tapos ongoing yung O kaya game. crucial, di ba? Biglang may lalapit sa'yo, Diba? pa-picture. O kaya minsan, pag time out, di ba? Isang example lang, halimbawa lang, talk and text in San Miguel, itong last. Halimbawa, time out. Tapos, crucial. Lalapitan mo ba si Kuya John Mar? Papapicture ka? Crucial, di ba? Parang ang pangit naman tignan nun. Tapos, anong sasabihin sa'yo, John Mar? Crucial, nagsasalita yung coach, papapicture ka. Diba? Oo. Junmar, papicture naman. Galing pa kami probinsya. Oo, ngayon lang kami Idol ka ng nakapunta mama ko. dito. Di Ngayon ba? lang, Anong, di ba? Parang ano. Minsan din naisip ko sinong fan Idol, yun. baka eh. di na maulit to. Papicture Baka naman. na Ulit to eh. Oo. Pero ikaw, going up doon sa Isabela, sinong player ang... Actually, Ang ginagaya mo yung halo playing yung style. akin eh. Si Wilson at saka si Willie Kuya, Wilson? oo. Kasi footwork yung gusto ko nun eh. Mahilig ako dun sa mga Sa footwork. Tapos kay footworks. RDO naman Siko, yung gusto mo. Yung mga siko, Paul na malakas. Maraming makakapatunay dyan na hindi ko rin sinasadya. Parehas din Kuya, hindi ko rin sinasadya. Anong play style ang gusto ko mo yung sa kanya kasi Pumipot to yun, eh. yung pivot foot Pumipivot talaga to sa eh. laro So, eh. yun yung, hindi kasi siya madali gawin eh. Kailangan aware ka din dun sa balance mo kung ano yung angulo ng paa mo pag nag-pivot ka para hindi ka Tama, madapa, tama. hindi ka masubsob, or hindi ka magkamali na bumaliktad ka Oo. pagka mali yung hakbang mo. Mahirap siya gawin, pero once na naintindihan mo siya or paulit-ulit mo siyang pinanood, laking bagay Practice, si Kuya no? pinapanood. Speedy Si Kuya bagay, pinapanood. Oo. Sila ni Wilson yung talagang nilook up ko dati in terms of big. Tapos sa guards naman, si Willie Miller. Ay, okay. Kasi meron din siya nung mga galaw na may footwork na May pivot din titibay eh. din eh. Oo eh. Biglang bilis So din. nung nakilala namin siya, tinuturuan niya kami. Ang dami rin namin nakuha ng mga moves sa kanila. Actually, Ano tinuro sa'yo pala ni Willie?
Kalokohan eh. Yun din. nag-guess namin dito. Yun din. Saya kausap yun. So, malaking impact sila sa naging career namin. Actually, pati dito kasi yung footworks na ginagawa ko, ginagawa din naman nila And sabay naman kami na nag-ensayo, pinapanood namin yung videos na ganito nila ginawa eh. So, yun ang naging parang key na para sa akin na na-improve ko talaga yung basketball ko. Narating ko dahil doon. Kayo dalawa ba nag-criticize niyo yung galaw nyo or yung game nyo? Siyempre. Binibigyan mo ba siya yung ng mga kagalingan? Yung mga tawanan lang na, ba't ganito yung ginawa mo? Ganyan. Ano yung, may recent ba yan ganyan na o yung pinaka-memorable Ako madalas lang ako nagre-remind sa kanya. Especially yung recent kasi practice player ako eh. So, nandoon ako sa bench, nakikita ko lahat ng nangyayari sa game. Madalas ko lang nire-remind sa kanya is yung emotions niya, kailangan makontrol niya. Yun lang yung palagi kong nire-remind. Pero madalas pa biro na parang, yabang mo na naman kanina, tapang mo na naman kanina eh. Dapat relax ka lang pag may ganito. Nadadala ka lang. Nadadala kasi ng emotion. Kasi pag naglalaro ka, tas nakagawa ka ng bagay na pwedeng pang highlight, syempre kahit sino naman, di ba? Parang excited, parang high na high ka na up yung pakiramdam mo. Kailangan matuto kami, siya, na ma-regulate yun para not too high, not too low. Yung sakto lang yung focus niya, nandun pa rin. Na pagdating ng next play, pwede pa rin siya gumawa ng mga moves na hindi siya yung... Kasi minsan pag sobrang taas ng energy mo, hindi mo napapansin yung saktong dribble, hindi pala sakto eh. Dahil mataas yung adrenaline tsaka yung energy mo, doon nagkukos ng errors eh. So yun yung parang palaging nare-remind lang namin sa kanya. Siya, pwede din siya magsabi. Sa akin, palagi. Anong madalas naman sinasabi mo sa kanya? Kain ka ng kain eh. Kuya, pangalawang guys mo na yan. Ganun. Huwag ka naman nakit. Pero ang sagot ko lang din naman sa ganun, Di ko sadya. bumaba eh. Di ko alam. Parang Di ko alam kung ba't bumaba pa. Ganun Pinapanood niya nga ako. Kasi ganun din sabi mo eh. Di ko alam paano ba't May mo pruweba naman ako na alam nyo naman, si Kuya pinapanood ko din. Parehas naman kami ng sagot eh. Kayo, pag gusto mo, one-on-one na lang tayo eh. Madalas po. Hindi ka na pick up gears sa kayong dalawa. Pero pagka, Yun lang, lugi. pag siya kasi, syempre, medyo shifty siya eh. Shifty siya. Pag nakakashoot siya sa una, okay lang, sige, depensa pa rin ako. Pero pag nakakadami na, hindi na, body na to. Postehan ko na yan hanggang sa ilalim. Magkakasakitan kami. Pero hindi ako papayag, syempre. Kung iwanan niya ako ng ganun, katawanan tayo hanggang sa loob. Hindi mo rin naman ako kaya dun. So, may kanya-kanya kaming strengths na kahit papano, nako-complement yung each other. So, walang lamang sa isa't isa. Meron din naman. Mga 2 paligo to sa akin. Mga 2 paligo. Kasi, hirap yung tubig sa amin nun eh. Sa Isabela. Lamang sa ligo, lamang sa ulam. Lamang sa ulam. Sa kanya sa iyo. Panalo ka pa rin. Pwede. Halftime saglit. Kung hanap mo ay balyahan sa sports at action, nandito ang Sports Plus. Easy mag-sign up, siguradong legit ang thrill. Off-court, tuloy pa rin ang balyahan. Like, comment at subscribe to Balyahan with GB and RDO on Instagram, Facebook, YouTube, TikTok, and Spotify. Makipagbalyahan na rin sa Balyahan with GB and RDO Facebook group. Transition from probinsya gaming to Manila. Paano nagsimula yung opportunity niyo to play for the teams dito? Ako actually, yung nauna lumuwas. Tapos siya yung sumunod. Ako yung nauna lumuwas. Nag-try out muna ako. Walang nag-scout? You just went? Wala. Junior NBA. Nag-try out ako Junior NBA. Nakat ako. Siyempre, umiyak ako noon. Kasi part ako nung parang top 20. And then, nakat ako nung pilian na. Nung pilian na. So, umiyak ako noon. Parang sabi ko, ba't naman ganun? Andito na ako. Pinagtsagaan ko naman. Nag-workout, nag-practice naman ako. Ganito, ganyan. Bumalik ako ng province. And then, the following year, my friend yung dad ko, sabi niya, kinausap niya na baka pwede, subukan lang. Dati niyang nakakalaro sa Fairview. Kasi, before sa Fairview, yung mga nagbabasketball doon, magkakilala sila lahat eh. So, nabalitaan niya na nung time na yun, si Coach Blue Dandan, nasa NU. Sabi niya, baka pwede, silipin mo lang. Yun nga ang term nila sa akin nun.
RDO na chubby or sino yung isa? Asi Taulava. Yun ang term nila sa akin noon, nung time na yon. And then, so yun, doon ako nag-start sa NU. Wala pang wala pang SM noon. Wala pa support. Wala pa. Ang ine-ensayuan namin noon, yung tawag nila doon, parang bahay ng kalapati. Yung kahoy na kahit yung anay, hindi na kaya. Yung masikip na court na Oo. yun. Yung parang ganito kakapal yung kahoy nung sahig. Ganon. Tigas Kasi nun oo. Yung dating dentist nila na building. May butas-butas na yun. Oo. Pag umulan talaga yon, wala na. Naabutan mo pala yun. Oo, naabutan ko, kuya. Tapos nung after nun, nag-transition na, yun na, dumating na si SM. Ang practice namin sa MOA, Inabot 11th mo? floor. Inabot ko rin. High school na ako nito eh. Tapos, syempre dahil taga-probinsya ako nung mga unang practice, nagre-Red Bull pa ako. Red Bull tsaka Lipovitz. Hindi naman ako sanay mag-practice. Di ko naman alam eh. Pinatatakbo kami, sumusuka ako sa gilid. Umiiyak ako pagtapos ng practice. Eh, hindi rin ako sanay na hiwalay ako sa pamilya. Oo. So, mga 2 months yun. Pang halos gabi-gabi, tumatawag lang ako sa kanila. Umiiyak ako na ayoko na, uwi na ako. Ayoko na. Yung tatay ko noon, noong time na yun, kinausap niya yung mama ko. Sabi niya parang, kahit ano mangyari, kailangan wag kang pumayag na papauwiin mo yan. Kasi pag pinauwi mo yan, pinagbigyan mo lang siya dun sa gusto niya na nag-quit siya. Oo nga. Oo, kasi Sino kumausap sa'yo parang nung time na yan? Na parang Wala pa. makumbinsi ka na... wala, pinadala lang ako dun. Wala, hindi lang siya Wala. pinapansin. Hindi siya ni dad. pinapansin. Oo, Okay, wala. no? Yung mama ko talagang nakakausap ko noon kasi pero na-realize ko din na tough love nga talaga yun. Oo. Minsan, may mga bagay ka talaga na kailangan gawin na parang kailangan mo tiisin eh. Kasi imagine mo kung hindi ko yung tiniis, pinayayaan ako ng tatay ko. Sige na, umuwi ka na dito, huwag ka na mag-basketball. Paano na? Oo. Wala na. Baka nandun na ako ngayon. Sa probinsya namin, nagta-tricycle na lang siguro ako doon. Hindi sa sinasabi kong pangit na trabaho yun, pero syempre kung wala yung basketball sa akin, missed opportunity. anong gagawin ko, di ba? Eh hindi rin naman ako ganun ka sobrang talino mag-aral. Meron bang moment sa game na nagsabi sa sarili mo na parang, nasabi mo sa sarili mo na parang ito yung rason kung ba't ako nag-stay Tuloy ko na dito. to. Tuloy ko na to. May game ba na parang yung highlight Actually, mo? Ganyan. yung nanalo kami ng championship sa high school, NU. Sino kalaban yun yan? FEU, sila Pingoy. Number 4 kami noon. Maganda pa yun kasi twice beaten. Oh, yung number 4 Isabel. kami. Number 4 okay. kami. Tapos ang kalaban namin, Jobel. Number 1. Number 1 sila. Last game namin sila ng second round. Tinalo namin sila. Tapos, twice to beat sila ng Final Four. Tinalo namin sila ng 2 sunod. Balit 3 beses namin silang tinalo. Mahirap yun, ha? Pagdating ng finals, FEU kalaban namin. Panalo, talo, panalo. Best of 3. Best of 3. Tapos mythical dapat ako nun. Kaso may technical ako kaya nawala. Hindi ko rin sinasadya. Anong technical yun? Bawal. Dalawang flagrant. Dalawang flagrant. Bumaba lang hindi ko sinasadya. Kasalanan ko yun eh. Kasi Oo. pinapanood siya. So, ayun. Kaya ayun. Yan yung doon ko, Kasi ako nung nag-champion na kami, doon ko parang nasabi na yung pakiramdam ko nung kasi lahat ng hirap, lahat ng iyak, Oo. lahat ng literal na dugot pawis ko talaga yun kasi hindi naman, galing na akong probinsya, hindi naman kami nagpa-practice talaga dun eh. Kasi puro laro lang dun eh. Eh pagdating ko ng Manila, Puro biglang practice pala. naman pala. Tas Hindi school pa. Oo, tas may school pa, tas wala yung magulang ko. Eh, hindi rin naman kami well off dati. So yung allowance ko nun, saktuhan lang. Oo. Yung ginagawa ko nga, kaya malusog ako eh. Ginagawa ko nun, syempre dahil may mga seniors kami. Sasabihin nila sa akin, sabihin ko, kuya, papabili ka ba? Sige, bilang mo ako ng ganito. Bili ka na rin ng sayo. Yun. Syempre dahil high school ako. Dahil high school ako. Sila may mga allowance Okay yun lang eh. po utusan. Tapos maglalaba kami ng damit. Dito, doon lang din ako natuto yung maglalaba, plancha, linis. Talagang mag-isa ka lang. Di ka Mag-isa ko lang. tumira ka ba sa kamag-anak dito? O? After ng first year ko, Dumating tumira ako sa ano. Yun. Nag-start na kami na parang sa kamag-anak. Kasi yung lahat ng gamit ko naubos. Ninanakaw. Sa dorm. Dorm Cellphone, kami. ganyan. De, cellphone naman wala. Kasi Nokia lang naman. Wala pang hindi camera kinukuha. yun. Ang meron lang sa cellphone ko nun, flashlight lang. Naubos ang mga Saka gamit. snake. Oo. Snake tsaka flashlight lang. Yun lang. So yung mga medyas ko, lahat. Uso pa nga nun yung yung supporter na no fear eh. Yung supporter na parang may sa puwet. Oo. Yung ganun. no Yun, fear. yun pa, hindi pa cycling ang uso nun eh. Kinukuha rin yun. Wala na yung ganun ko. Nauubos din. Tapos pag nakikita mo kasi siya doon, nasuot nila,
Hindi akin to ah. Oh. Hindi ko, siyempre dahil bago ako, hindi naman ako nagsulat ng mga pangalan ganun, sa gamit ko. Wala. Sabi na lang ng magulang ko. Katulad ng damit mo, no? Oo nga, no? Oo, ang pala tayo. Ganito ka rin pala. Ang maganda niyan, yung ibang gamit ko, padala galing abroad, wala dito sa atin, pero suot nila. Pero syempre, again, ayaw ko naman, dahil hindi ko naman sila nahuli na kinuha nila. So kapag sinabi nila na kanila yon, wala naman ng pruweba eh. Bakit pa kita questionin? Sige na, kung sinabi mong sa yan, di okay. Wala tayong pag-uusapan. At the end of the day, ako alam ko na wala akong ginawang mali. Diba? So yun, kami na lang yung nag-adjust. Sabi ko sa magulang ko, naubos gamit ko eh. Ganito, ganyan. So sabi nila, okay ba sa'yo? Babiyahe ka. Sabi ko, okay lang. Gaano ba? Saan ba ako? Pinatira ako ng Fairview. Layo. Malayo din. Malayo. Ito pa. NU eh. Talagang malusog talaga ako eh. So, bibigyan ako ng papa ko ng ito, pang taxi mo to Okay. Hatid niya ako dun sa sakayan, papara akong taxi. Pag hinto nung taxi, alis na yun. Ingat, Dad. Alis na siya. Sarado ko yung taxi, sasakay ako ng bus. Na ordinary. Kung ngayon mo lang ito naririnig, Dad, wala, ganun talaga. Tipid, diskarte. So, may estudyante pa ako nun, so may discount. Oo. Bababa ako ng UST. Ordinary bus na. Ordinary. Kasi diba? alis ko 5:30. Hinay-5 mo na lang yung konduktor. Malamig eh. Malamig pa nung time na yun. Tsaka high school pa lang ako nun. Pag may ID ka na pinakita, parang ang bus ko nun, parang 10 pesos, 12 pesos lang. Kapag aircon, 25. Oo. Diba? So, bababa ako ng UST. Binibigay niya sa akin pan-taxi. So, mga 400. Kasi metro pa yun nun. Kasi papunta pa uwi eh. Oo. Pagdating ko ng UST, imbes na magpadjak pa ako papasok, lalakarin ko yun. Pagdating ko ng school, talaga naman dami kong pera. Kahit na anong pagkain, kaya yung mga classmate ko nun, sunod-sunod lang yun sa akin. Bilan mo nga ako yan, kuha mo nga yan. Bayar mo. Ganon. Kuha ka na rin ng sayo. Kuha ka na rin ng sayo. Natututo eh. Tapos after, sasakay ka na ng ordinary bus pa Tapos pauwi. Bus ako ulit. Yun naman ang problema, yung pauwi. Tapos umulan pa. May isang beses natulog ako dito sa sa circle ako natulog. Sa circle. Tulog ako. Paggising ko, nasa UP pa lang ako. Parang 4 na oras na. Lalakarin ko na dapat pauwi. Kaso sabi ng magulang ko, tisin mo na yan, antayin mo na makauwi. Nakauwi ako parang mag-uumaga na sa lakas ng ulan. Grabe. Simula nun naman, tumawag ako ulit, sinabi ko, grabe naman, ganito, ganyan. Sakto, luluwas na to. Ito na yung so nakakuha kami ng parang titirahan namin na malapit sa inyo. Ganon di ba naging style mo? Sa pera? Hindi. Hindi. Sa akin eh. Mas mahal daw siya ng magulang niya. Ito, kontratahan eh. Hindi, nakakontrata yung ko may padjak ako na taga dun sa... Hatid sundo ka na padjak. Oo, sa gilid lang din namin. Ilang taon ka nito? Ang mahal ng bayad dun sa padjak na yun. Grade 6, yung mga 11. 11. Mahal ng binabayad niya sa padjak na yun. Red Horse. Red Horse. Red Horse lang ang bayad niya eh. Sige sir, Red Horse na lang. Papunta pabalik, tag isang Red Horse. Okay na yun. Okay na yun. Tapos minsan, pag walang pasok, gano'n, binibigyan ko siya ng isang Red Horse. So, consistent. so okay lang siya na Ba klase pumadyak yung Red Horse eh. Oo, malakas ang kabayo. Kabayo talaga yung 1 horsepower yung padyak mo. Papunta, tapos isa pa ulit pabalik. So, oo nga. Dalawang Red Horse. Dalawang Red Horse yun. 2 horsepower. Nag-try out ka din ba? Katulad niya? Or meron na naka-scout sa'yo? Actually, nag-try out ako noon sa yung national team ng 13 below. Okay. Tapos, ang coach pa noon si Coach Mark Herrera. Tapos yun, sabi niya lang na first time magko-coach ako dito sa UE na elementary. Baka gusto mo dito ka na lang. Sabi niya gano'n, bibigyan kita ng chance, mga laro, ganyan. So doon ako na parang iniisip ko kasi noon, sige baka may chance ako kapag player niya ako, tapos baka mas may chance ako makalaro doon sa Tapos, doon, nagstay ako sa UE 1 year. And then, syempre hindi ako makaakyat doon sa national team kasi yung mga sikat na dito sa elementary nung time na yun, yung mga kilala na. Ateneo, ganyan, Lasal. So, sila na yun. Covered na, kumbaga. So, after nung 1 year, sabi ko, parang kailangan ko gusto ko mag-grow pa. Ganon. Lumipat din ako sa kanila. Sabi ko kasi parang, maganda na yung system kasi nga SM na. SM na yan eh. So sabi ko, sige, lipat ako dyan. So nag 1 year din kami doon.
And then, yun, after nung championship nila, lumipat kami ng Lasal Green Hills. So, dun lang din talagang mas na-tone yung skills. Though, syempre, thankful kami dun sa journey, no? yung mga steps. Yung paglipat dito, yung sa UE, ako, yung NU. And medyo mabilis lang din siguro yung improvement ng NU kasi sumasabay ako minsan sa kanila or dun sa yung high school na team. Yung parang team B. Grade school ka nito? Grade 6 or? So parang ganon. And then, nagtatry ako na ma-line up. Nung nasa NU na tinatry ko ma-line up dun sa mga 15 years old, ganon. Parang mga 12 ata ako nun. Basta bata ka nun. Gusto mo kalaban mo mas matanda? Oo, so parang mas na-enjoy ko. Na parang sa akin naman, parang kapag pumunta ako dun sa kabatch ko, parang doon na ako naglalaro sa matatanda. So parang, pwede niyang iabang yun eh. Parang Mas ano ba talaga challenging pag mas may edad na? Ano bang laro niyan? Mas physical talaga? Parang ganun kasi medyo Siyempre, mas... may mga bagong galaw yun na hindi mo nakita dun sa age group mo. Pag bata ba, pinapahirapan nyo? Gusto mo sumabay sa matanda, Hindi naman. Wala Actually nga, siyempre nung dati Oo. nung dati ang parang nangyayari pa nga, parang binibaby mo pa nga lalo eh. Kasi parang, dahil bata, parang saling kit-kit ka lang eh. Hindi ka yung parang siniseryoso eh. Hindi ka gaya ngayon na Katulad siya. Kasi siya, competitive din siya. Titira siya ng marami. Pero siya, Titira na to pumapalag to. Pumapalag yan doon sa mga mas matatanda. Siyempre, mas natutuwa kami pag ganun. Kasi kami rin eh. Parang pagtitripan namin kung sino yung May nakainitan ka na ba? baboy niya na kalaban na mas matanda sa kanya. Parang bata-bata niya. Kasi minsan ganyan, ano ka eh, parang May pride yun batang to. Kasi may pride din naman yung 15-year-old na player na ayaw niya masusyutan ng 12, di ba? May nangyari na ba sa yan sa experience mo na meron kang isang 15-year-old or older than you na nakatapat? Siguro nag-start yun, mga nung nasa Lasal Green Hills, ganun. Kasi first year high school ako noon, tapos sila yung kalaro ko eh. So, nadudun ako sa kanila. And then, trinay din nung yung passerelle, parang medyo siya eh, kumbaga, ganun din. May nasa ball ata, 15 may ball pa lang nun. Hindi, gusto dapat doon ako sa passerelle, yung mga first year, second year high school. Pero sabi ko, doon na ako sa kanila, sa yung Paya. yung juniors na Paya. parang team B. Parang mga ganun. third year high school na yung mga naglalaro doon. Third and fourth. Kumbaga, malaline up ka na next year, dito ka muna. Laro ka muna dito sa liga na to para habang naglalaro pa yung mga UAAP player, dito ka muna maglaro. Parang ganun. Doon siya na-line up. Pero ayaw mo. Sumabay ako doon sa kanila. So doon yung medyo, na parang first year lang to, yung ganun. Kaming tatlo yun. Tatlo kami magkapatid. Magkakampi kami. Mahirap ba na magkakapatid kayo Actually, sa isang masaya team? eh. Kasi, masaya kasi nasanay din kami. Kayo lang tatlo nagpapasana. Ganun. Hindi naman. Pero, kasi kahit kami, pag magkakasama kami, di naman kami yung parang, sa akin mo lang ipasa. Hindi ganun eh. Kasi, naintindihan namin yung game ng basketball eh. Hindi ibig sabihin. Hindi naman siya talaga palakasan eh. Kasi ang basketball, hanapin mo yung pinakamadali na open shot. No. So, kung magkasama kayong magkapatid dyan, hindi mo na ibig sabihin, pasok ko sa'yo, tira mo agad Bahala ka na. Hindi naman ganun. Kasi pangatik na hindi naman basketball yun eh. So, kami, inintindi namin, yun din ang instruction sa amin ng dad namin, parang intindihin nyo yung laro. Ano ba yung hinihingi ng laro sa inyo? Dapat yun ang i-provide nyo. Tsaka Hindi siguro yung, malaking bagay din yung kasi kuya SNC si daddy ng Barako dati. Sa Barako Bull. Tama. Yung kaila Coach Koy. Kaila Coach Willie. Leo. Willie Miller. Coach Leo. Coach Leo. Pareho sa kanila, diba? Si Bakuli. Bakuli tsaka Bago pareho. naging Bakuli. bago nagkaroon pa ng Burger King. Kapag ang ginagawa ko nun, didiretso ako after class, after training. Didiretso ako sa training nila. Para lang nakikita ko sila, gano'n. Yung nakakausap ko. Tapos parang syempre doon, yun yung time na parang gusto ko maging ganyan din ako. Diba, gigising ka. Pagpunta mo doon, bagong gising yung mga players, tapos mag-ensayo na, tapos uuwi na. So yung mga gano'n na parang sabi ko, sana at some point, diba, maabot mo rin yung ganong kasi syempre kung nandito ka, lalo dati na hindi pa naman open yung mga overseas, diba? Lahat naman tayo, ang target is PBA talaga. Yun yung parang ultimate goal. Pinnacle yun.
Kumbaga, So, parang NBA natin yun. Na-inspire ka Oo. doon na pag napunta ka sa practice. doon Oo. talaga, napapanood ko sila, Kuya Mick, sa, Pinisi. ang kukulit nila. So ako natutuwa lang din ako. Gaganon yun yun. Malakas din yung lineup na yun. Oo, malakas Barako. yun. Hoy, Barako? Barako, Dati. oo. Ganda So, rin. High school, magkasama kayo, Green Hills. Kayo magkakapatid, 3. NU, sama muna kami sa NU. Ako sa NU. Tapos nag-Green Hills. Kamusta yung run nyo sa Green Hills naman? Umabot naman ng finals. Sinong kalaban nyo that time? San Wala, Beda. masyado malakas yung Oo. beda nun. Yung lineup ng San Beda nun hanggang sa parang 8-8 pati- ata sila. pati hanggang Oo. ball boy nila pwede nila palaruin. Pampers 5 ng team yun. Eh sa amin, sobra. wala eh. Sinong katapat mo na player at that time? Yun, sila Arvin yun eh. Arvin, Mocon, Tolentino, Karakot, Yan, Tongko, yung grupo nila eh. So, anak ni Abuda. Malakas yung batch na yun. Malakas So, yun, sobrang lakas ng batch na yun. wala walang talagang talo yun. tapon dun sa... Walang talo yun. So coming in dun sa isang game na ang kalaban nyo wala pang talo, paano kayo nagpe-prepare? Ano yung sinasabi ng coach sa inyo, guys? Ang story pa niyan, number 4 kami nun eh. Ang kalaban muna namin is Mapua. Mapua. Talo namin sila overtime. Tapos baste. Habang naglalaro kami nun, step ladder eh, kasi sweep eh. Kasi sweet. So kalaban namin Mapua, lamang sila ng 3 points. Drive ako nun. Nag-collapse sila. Hindi ko alam kung ba't sila nag-collapse. Ang lamang nila 3. Kinik out ko sa corner. Na-shoot. Na-shoot. Eh, di ba ang corner? Dapat Overtime. Hindi kaya help eh. Overtime. Talo sila sa amin overtime. Nanonood yung buong baste. Lahat sila nanonood. Sabi yung mga kalaban, scout na. Next game namin, kalaban namin baste. Panalo Mapua. ulit kami. Panalo. Baste. Mapua, tas baste eh. Kasi yung baste na kalaban natin sila, putok yung dito ni nun eh. Kalisaan nata. Ako rin ang nakatama nun. Hindi mo din alam kung ba't bumaba, pag ganun. Hindi, offense naman ako nun. Palay-up naman ako nun pag gano'n. Eh, Palay-up. umangat naman. Umangat naman eh. Sumabay. So, putok. Tapos nung nanalo kami doon, parang na kami nag-champion nun. Oo. Kasi, number Yung 4 kami. pinagdaanan nyo, Oo, no? number 4 kami. Tapos tinalo namin. Tapos beda, walang talo. Kami nun parang, okay na yan. Hindi mo tayo Siguro, manalo wag dyan. lang, wag lang matambakan. Huwag lang matambakan. So, nung Oo. first game namin, dikit. Parang 7 points lang ata natapos nun. Tapos second game namin, mga 20 na yun. Pero, sa finals kami. Oo. Tinalo namin yung Mapu, tinalo namin yung Baste. Kahit naman siguro sino makatapat nila, tatalunin nila eh. No? Oo, Nung wala San Beda. silang talo nun. Yun yung sunod-sunod yung champion nila. Sino Kahit- bang Kahit ata pag samasamahin namin yung lahat ng nasa Yung Final lahat, Four. halimbawa, San Tapos Beda team team. nila parang hindi kaya. Tapos mag-selection yung buong NCAA. Ilaban mo dun. Hindi mo competitor pa nanalo rin? yun. Hindi rin. No? Hindi mo Hindi nanalo. kaya. Sobrang lakas nila nun. Sobrang lakas talaga. Walang nila nun. single player na malakas talagang as a team, malakas talaga sila. Mas malakas sila sa team. Actually, kasi magkakasama na. Yun ang maganda sa Beda nun eh. Yung Kay Ato pa. kay Coach Boss Ato, Badolato. Badolato. oo. Na yung magkakasama nung bata dahil sa sobrang daming team. Sila nang magkakasama. Yun yung Oo. basketball program nila kaya kilala yung Beda na may magandang basketball program dahil Tinginan sa lang, amuyan lang. No? Alam na nila. sobrang tagal nila magkakakampi na alam na nila lahat. May nunal ka sa kilikili. Alam ko yan. Nakita ko na yan. Dahil tagal natin magkampi. Oo. Sumot ka ng gano'n. Nakita ko yun eh. Ganon. Kasi matagal na sila magkakakampi na parang yung chemistry nila sobrang natural na. Oo. Maganda nga yung ganong klaseng system. Sa college. Sa college, from high school, nag-iwalway na kayo college. Nagsama kami sa Lasal. Sa Lasal. Yung isa kasi, yung pangalawa, yung sumunod naman sa amin, binild. Okay. Binild naman siya. Ako, naglasal muna ako noon. Tapos yun din. Ang naging story naman noon. Dito na-scout na kayo, in-invite na kayo to join the team or nag-tryout pa rin kayo? Nung high school ako noon, third year ako, during NCAA. Pa fourth year actually. Kinausap na ako ni Coach Gia Banilla. Siya pa yung coach ng Lasal noon na attend ka ng practice dito. Ganyan. Tingnan kita. So, after school ko, high school pa lang, biyahe ako papunta ng Taft. MRT ako. Tapos paba ako ng tapos LRT papuntang Vito Cruz. Araw-araw yun para makapunta ako ng practice nila. Nag-i-ensayo ako noon. Tapos, after nun, nung graduate na kami ng high school, grabe yung naging parang pagtanggap sa akin nung Lasal community nung nag-Green Hills kami.
As in talagang ibang level talaga. Yung Mm. dun ko lang talaga na feel kung gaano ako parang welcome home. Na ganito pala dito, ganito pala pag Lasallian ka na parang iba yung tingin sa iba yung pagmamahal sa ng mga alumni. Kasi para silang may parang pamilya ka talaga nila. Sinubaybayan kasi nila talaga din from high school. So si Boss Danding kasi yung kumuha sa amin. Sa akin actually talaga na sige, ang choices ko nun Beda or Green Hills eh. Pero si Boss Danding kasi kinausap kami na yung siya yung mismo nag-set na baka pwede kausapin ka namin ganyan. So nakipag-meet kami yon. Sinabi nga niya na ito lang mo offer ko sa'yo sa Green Hills, yung pag-aaral nyo. Siyempre at saka yung parang yung alumni. Kung ano ba yung Lasallian. Kumbaga parang loyalty, yun lang ma-offer niya sa akin. Yung family namin parang mataas ang tingin namin sa loyalty. Kasi siyempre galing kami ng probinsya, hindi naman monetary or dati wala pa naman talagang mga offer na ganun eh. Yes. Yung mga malalaking pera, wala namang ganun dati. Pagmamahal lang talaga. So, pumunta kami ng Green Hills and then after ng college, ang choice ko naman is Ateneo or Lasal. Kasi kahit papaano, medyo okay din naman yung naging outcome ko nung high school. So, parang pinagpipili-pilian kami, ganun. Si Ateneo, okay naman yung offer. Ang problema lang, si Boss Danding kasi, kinausap kami. Harapan na usap talaga na okay ba sa'yo? Kukunin din kita sa Lasal. Yung mga kapatid mo dyan na muna sila sa Green Hills, ganito, ganyan-ganyan. Ako nang bahala dyan. Walang offer na kahit na anong pera or whatever. Pero alam ko na sobrang sincere kasi niya na tao eh. Tsaka iba yung passion niya sa basketball. So, nung time na yon, talagang happy ako na sinabi ko na sa Lasal ako kahit na ang mga player nun, sila Arnold, Norbert Torres, Yutien Andrada. Yun yung mga player ng Lasal nun, mga big man nila nun. Punong-puno ng Perkins, Jason Perkins, punong-puno yung lineup nun. Tapos kumuha pa ng nung bago ako dun, nabalitaan ko pa, nakakakuha nila ng Embala, tapos may Abut Ratter pa sila. So, kumbaga, wala kang pwesto dun. Oo. Di ba? Wala kang pwesto dun. Bakit ka pupunta dun? Sabi nila sa akin, pati ng mga tao. Sabi ko, ganun talaga eh. Hindi naman ibig sabihin, pag pumunta ka ng isang team, ikaw na agad eh. Pagtrabahuan mo naman. Di ba? Gawa mo ng paraan. Mahirap ba yung naging, mo doon, para mapatunayan yung worthy mo sa court alongside those players na na-mention mo? Oo. Pagdating ko nun dun, nagpalit ng coach. Okay. Wala na si Coach G. Si Coach Juno na. Yung style ng pag-coach ni Coach Juno, pang-pro na yun eh. More on mental na siya eh. Kaya nakakatuwa kasi mas lalo kong naintindihan yung game. Mas lalo kong naintindihan yung game, yung understanding ko dun sa game. Tapos yung mga veterano ko pa nun, tinutulungan nila ako. Ganun pala talaga yung mga teammates mo na mga veterano. Minsan lolo-kulukuhin ka lang kasi rookie ka. Part naman yun eh. Kumbaga parang sa lahat pero naman. tuturuan ka pa rin. Sa lahat naman ganun. Pero pag mga nagtanong ka naman ng mga ayos or yung mga experiences nila pag napapag-usapan. Sinong madalas na nilalapitan mo for advice? Or yung nagbibigay ng advice? Nung time na nasa Lasal ako, nung bago ako doon, ang pinaka nalapitan ko talaga si Yutien Andrada. Yutien Andrada. Tapos si Jeron at saka si Vosotros. Anong madalas na, yung tumatak sa'yo na dala mo ang pinaka sinabi lang nila sa akin nun, pagtrabahuan mo. Yung kung gusto mo ng playing time, kung gusto mo ng maging maayos yung career mo sa Lasal. Gawin mo ng paraan. Pagtrabahuan mo, mag-extra ka. Yung oras ng ensayo, okay lang yan. Ensayo ka. Pero outside yung oras ng ensayo, anong gagawin mo? Mag-extra ka ba? Mag-workout ka pa ba nang walang nakakakita sa'yo? O kakain lang. O kakain lang. Yun din. Isa pa yun. Ginawa ko naman parehas. So, kahit pa paano naman, naging okay naman din yung yung outcome. Actually, yung rookie year ko, dalawa kami ni Arvin ng choices na ng rookie of the year. Meron akong meron akong isa or dalawang game na sobrang pangit talaga ng nilaro kasi talagang pangit. Sayang, no? Oo. Nakawala ng kasi medyo wala ka sa focus o parang ganon kasi nagka-problema kami nun sa Basta nagkaroon ako ng problem nun na after nung dalawang game na yun, kinausap ko yung coach ko, in-address ko sa kanya, coach, ito kasi may, kasi ako, ganyan. In-explain ko sa kanya. Pinagdadaanan ka pala. Oo. In-explain niya sa akin. Tapos after nung nag-usap kami, okay na ulit. Nakalaro na ako ng maganda, lahat. Kaso nung pilian na,
Meron akong 2 na pangit. Logi ka na. Oo, so sa kay Arvin yung napunta yung rookie. Hindi ko sa tinatanggal yung credit ko sa kanya. Arvin Tolentino yun. Ano yun, kumbaga, top pick din yun nung high school eh. Papuntang college. And syempre ngayon, ang ganda ng nilalaro niya, di ba? So, nung time lang na yun yung parang naging... May chance ka pa sana, no? Si Richie naman. From high school to college, ano naman yung journey mo? Ganun din, Green Hills muna. Ay, Green Hills, Alasal muna. Magkasama kami Green Hills. Tapos, actually, kausap ni Daddy si OG, Kuya Menor. San Beda. Nasa ano na siya rin yun dati, dati. nasa Miami na siya nagko-coach. Na parang tulungan nga maghanap ng school, gano'n, ng team. So parang gano'n na, sabi niya mag-invite daw siya, mag-act din siya dun sa mga ibang coaches dun. So hanggang sa may nakausap kaming school dun, tapos mag-enroll na dapat ako after to ng Green Hills. And then, yun nga, naging si Coach Alden yung coach ng Lasal. Tapos sabi niya, baka gusto mo, sama ka muna dito, training ka, tignan mo muna, ganyan. Tapos yun, parang na-trigger lang din yun sa akin na dito na lang ako sa comfort zone, gano'n. Tapos kasama yung kapatid ko, nasa Pilipinas ako, tapos Kumbaga, hindi ka mo homesick eh. Oo, tsaka diba, yung sinabi niya sa akin na ano nga, na dito sa team, magtutulungan tayo, ganyan, yung mga seniors mo dito, ganyan, okay sila. Tapos yun nga, yung Lasallian community, grabe talaga yung support. So yung mga ganon, yun yung naging transition ko sa pa-college. And then, yun yung siguro yung pinaka-malaki din na in-improve ko is yung nasa Lasal. Kasi yung training namin doon, as in, sobrang tagal na sobrang dami namin ginagawa. Pero alam mong matututo ka. Yung ganon. Kasi repetition. So parang, okay, mag-extra ka, pero halos sunog na talaga. Kasi ginawa na natin dito kasi sa parang court. wala ka na, kumbaga. So parang wala kang choice. Oo. After mo mag-ensayo, yung gagawin mo sa extra, nagawa mo na eh. Parang lagas ka na eh. Kasi lahat eh. Parang pahinga na lang ang kulang talaga. Pero minsan, syempre, kami, dahil yun yung natutunan namin, yun yung tinuro ng mga nauna sa amin eh. So, nag-extra pa rin kami. Syempre, dahil magkapatid kami, yung extra namin, magkasabay kami, naglalaro kami one-on-one. O kaya, sabay kami mag-workout sa gym. O kaya, minsan, pumupunta yung dad ko doon, tinitrain niya kami, nagbabands kami. Nag-extra. Ganun. Oo, nag-extra kami. May extra race din yun pagkatapos. Yung time na yun, medyo wala kasi pinapapayat ako noon. Pero, part na rin yun. Factor din si Ben. Kasi sobrang naging close namin si Ben Embala. Super. Galing Tapos, nun, no? sobrang sipag niya. As in, sobrang sipag niya. Nakakahawa eh. So nakakadala, So, nadala kayo sa... gagawin yan, tatawag na yan sa amin. Kaya after class, ganun. Babalik kami ng dorm. Tapos, siguro after an hour, ganun, tatawag na yan. Tara na, akit na tayo. Ganyan. So, parang 4 yung call time namin. So, mga 5 start kami. So, mga 3, andun na kami. 3, Sama kami nila. Ano yung usual na ginagawa nyo together? Start na kami doon. Workout kami. Workout kami. Gym muna kami. Gym. tapos Kasi shooting na. volleyball pa nun eh. Volleyball. So, kami. Dun, wala pang court. So, workout, Gym weights, muna lahat. kami. Kung anong maisip ni Ben. As in, sige, Sumasabay kami. Oh. Tapos after... Mga playo-playo siguro. Oo. Tsaka, nung time na yun, kuya, payat ako. May picture ako. Yun ang maganda. May ebidensya, may ebidensya. Tapos ako. Tibayan pala eh. So, yung training namin nun, matatapos kami Dahil siguro din to kay mga Ben. 9. No. So, mga ganun, 9. So, kondisyon ka nun, no? Tapos, Oo, kuya. Yung playing weight ko yun nun. doon after nun, mag-aaya pa yun doon sa court. Kung ano kasi ang ginagawa nun, dinadunk niya medicine ball. Ay, ang hirap nun, Oo, bigat nun. So, ang ginagawa niya, pinapatong niya dyan, tapos pulutin niya, tapos dunk. Pulutin niya, tapos dunk. So, as in talagang grabe siya nun. May mga cuts ka pa, oh. Wala pa Tapos, masyadong extra doon, right feel ko hand. doon Buti na talaga picturean rin mo. nahasa, kumbaga. Oo. Iba, maganda rin talaga kung may ganong player na Cuts. motivate ka din to workout. Oo, Pinapakita na ng utol mo yung payat pa siya eh. Oo. Ramin din ganyan. Kaya yun ang target namin. Ayun ang target ko. Reminisce. Babalik yan. Oo. Kailangan ko lang malaman yung sikreto ni Luka. Pamapera si Luka, no? So actually, fun fact, yung anak namin ng wife ko, pinangal namin sa kanya. Kay Luka Doncic. Tapos nung nag-visit sila dito, para dun sa FIBA, World Cup. Slovenia World Cup, Nanood kayo. nanood kami. Yung lahat ng games niya dito, nanood kami. Yung huling-huli, sinama namin yung anak namin.
Tapos may poster kami na nakalagay doon. I was named after you. Tapos hawak namin mag-asawa tsaka may photo yan. Nakita yata ni Luca, no? So, kami yung binigyan niya ng trophy doon sa player of the game niya nung huling game nila. Oo. Baka Nasa may yung trophy. Nasa amin, nasa bahay. Dadali natin kuya kay Bostoyo. May presyo na yun. Tinanong ko nga yun sa asawa ko sabi niya hindi daw siya papayag kahit ano daw mangyari. Nasa kwarto dapat ng bata yan. Hindi niya papakialaman yung trophy. Pero ngayon, nasa journey, ito, kasi gusto ko din puntahan din yung from Lasal to UP. Oo nga pala. Diba? Oh, yun, siya na yun. Oo. Yung bang decision na yun to transfer to a different team, nag-consult ka sa marami, sa kuya mo, ganyan? Actually, matagal din naman po namin pinag-usapan yan. Months. Tapos, nagkaroon ng problem with Lasal na though okay naman kami. Even naman ngayon, yung mga boss, pag nagkikita, maayos naman kami. Oo. Ganyan. Pero yun nga, sabi ko lang na parang baka hindi na lang din maging maayos or maging smooth as we expected, diba? So sabi ko, lipat na lang ako. And then, ayun, nakausap namin sila Coach Bo. And nung na-open ako dun sa thought na hindi pa sila nagcha-champion na for the longest time. Ang una kang naisip si Kobe Paras. Ang sinasabi nila, batch Benji. Benji Paras. Oo, so tinawagan ko si Kobe. Sabi ko, Kobe, gusto mo mag-UP? Sabi ko. Yung time na yun, nasa abroad na siya. Oo. Sabi ko, Kobe, baka gusto mo mag-UP? Sabi ko. So matagal na kayo magkaibigan ni Kobe? Actually, teammates kami sa Green Hills. Oo nga. Okay. Tapos medyo magkalapit kasi kami noon ng tinitirahan sa Pasig. So minsan sabay kami pumasok, gano'n, pauwi after training. So yun ang agenda. Parang gusto nyo maka-champion sa UP. So sabi ko sa kanya, Coach, baka gusto mo. Sabi ko, try lang natin mabalik. Kasi, di ba, why not yung champion dad mo, tapos ngayon, ikaw. Sila pala nag-umpisa nung parang mga big names sa UAAP, parang sa NBA. Sila pala yung nagre-recruit. Oo. So, Doon nagsimula. Doon nagsimula. Tapos, yun yung medyo madami ring magandang recruit yung UP na parang nasobrahan ata kami sa recruit. So, yun. And then, again, ganun din yung suporta ng community, ng alumni. Ganun din, parang Lasal na ang mga kwento nila dati, wala kami mapagbigyan ng ticket. Minsan, may 50 na tickets yung team, ganun, 100 na hindi nila mapamigay kasi wala may gusto manood. Kasi nung time diba, na medyo pa eh. Tatalo dati. Zero wins, diba? Minsan isa, swerte na yung dalawa. So, yun yung times na sabi ko, try lang, diba? Maganda na rin naman yung magiging system since sa kausap namin nga yung management and all. And then, nag-start na rin sila dun sa recruitment. Kasi mahirap, diba, pag pumasok ka ng UP. Dati, ang palagi sinasabi, mahirap dyan kasi yung studies and all. Yan, tapos medyo strict din kasi sila sa pagtanggap ng students eh. So, hindi lahat talaga pwedeng basta pumasok ka lang or whatever. And then, dun lang din nag-start yung parang sabi ko, okay, may bago akong goal, diba? Which is, again, to, yun nga, maka-champion ulit. Kasi unang championship ko kasama siya sa Lasal. And then, after, yun na yung sa UP. So, sinong first five nyo nitong? Nung nag-champion. Nung yung kay Kobe kasi, hindi kami nag-champion. Oo. Though, ang factor naman nun, nagkasama-sama kaming kompletong team UAAP na. Third game na ata. Kasi sobrang daming injuries. Ganun. So, yung champion na team, si Malik, yung import. Malik Diouf. Si Carl Tamayo. Ako. Si JD Kagulangan. Dos yun. Point guard si Pero JD. sino yung dos? CJ? Hindi, si Spencer ata. Si Spencer nila. Hindi, na-injured si CJ. Na-injured si CJ. Nung... Nandun ba sila sa Euro? Si Zave. Pero... Ito yung championship. Palitan yung kasi si Carl yung pwesto nila ni Carl. So pag lumabas si import, minsan sabay sila. Tapos papalitan niya yung isa ng import, tapos sabay sila ulit.
So, yun, medyo malakas din yung Pero lineup yung- namin. alam mo, tinalo nyo, no? For me, Ateneo. kahit hindi nag-champion yung lineup with Kobe, ito yung nagbigay ng excitement sa UAP. pwede Yung- na. Na yung- parang parang talagang Nabuhay, nag-imagine yung team ng UP. tsaka syempre may paras ulit sa team. Katulad nung Saka dati na highlight Glory reels. Days yun, di ba? Puro highlight. Yun, sobrang Oo. daming highlight nung batch namin. Kasi, yun nga, Akweti, Kobe. Kamusta? Ako, Nag-finals yun, no? hindi, talo kami. Winning shot sa semis sa UST. Talo kami ng Subido winning ata shot. yun. Oh, Subido. Nagka-switch balls screen to switch. Step So, si Bright yung na kay Subido. Medyo malayo tinira niya. Jumam shot. Oh, sa 3 points, pasok Parang up 2 ba kami? Parang ganun. Tapos na-shoot. So yun, talo kami nun. Pero kamusta yung kayo ni Kobe nasa court, tapos yung mga highlights, yung Actually, someone like him na nandoon sa court din na sobrang malakas saya. tumaan. Kasi una, yun nga, sabi ko sa kanya, tagal natin hindi nagkalaro, diba? High school pa. Tapos, yun, syempre, bumalik siya dito kasi diba, ang dami nag-aantay din dati na maingay yung pangalan niya Parang sa States. highlight farm sila nun kasi lahat So, opensa, abang ka na lang. Galing Oo, Amerika siya. halos lahat. Then, noon, pag may na-open sa amin, talaga dunk Noong time na yun. Hindi naman siya ganito pa yung ngayon kasi yung mga bata din, grabe na talaga di ba? Yan lang yung Lasal, yung UP ngayon. Wala, iba ngayon, kinakagat na nila yung ring. Oo Taas na tumalon mga Ay, bata. mga- ngayon. Mataas na. Dati kuya, ang 6'4 na player, big man ka na Automatic yan, big man. 6'3", 6'4", Ngayon, big man. 1-2 na no? Ngayon, pag tinanong mo yung mga player, anong height mo? 6'4 po. Anong taon ka na? 15. Anong position laro mo? Point guard pa? Samantalang Oo, kami dos nung dati, nung sa RP namin, 6'3", 6'4". Dati si Kuya Gabe lang. Malaki ka na Yung Si malaking Gabe yung point nag-umpisa ng ganun, yung malaking point guard Dito. Tapos 6'3", lahat, 6'4". parang, Polio yun. Ngayon, 6'3", 6'4". ayun, hindi Medyo ka. pantay. Malalaki na nga mga player ngayon. Oo. Hmm. Grabe ngayon. Hindi, pare-parehas lang naman ang kinakain. Si Scottie Thompson nga, 6'1". Point guard. guard. Hmm. Diba? Willie Miller, 5'11". sayang kasi, dalawa kasi, no? Ang ganda- Kulang yung oras. Very Parang fascinating yung Parang journey yung dapat dalawa yata may, Dapat may part 2 next time. no? Pagkatapos, para may kwentuhan tukol sa afternoon kay Jamorant. Naka-Chicago Bulls Oo nga. Oo nga, Sino no? kayang GOAT nito? Oo, yan. Tanungin natin, ha? Nako, intriga yan. Ah, Sa, kasi nakita mo na personal si Lebron. si Kobe. Pero- Kobe, nakita rin niya Oo, si personal. Kobe. Oo. Sinong mas magaling? Si Si Kobe, Michael, si suot Lebron. mong t-shirt. Mas magaling siguro Kobe. Mas dominant LeBron. Pero ang goat mo, sinong goat mo? Goat ko Kobe. Kobe. Kobe, no? Kasi First time na pag mga edad nila siguro talaga Kobe. No? Oo. Jordan, kasi sino pa Siya makakagawa nag-pave ng way nung Mm. 3-peat. Dalawang Tapos sunod. pahinga, Oo. tapos 3-peat. Saka ang diba? kinopya ang ginagaya ni Kobe, si Jordan. Yan na, Jordan, yan. Si Jordan. Malaking factor yun na yung idol, katulad yan. Kasi sa family namin, Kobe kami talaga. Oo. Si Like- Papa mo rin, gano'n. Ako Hindi, ako Lakers ako Oo. As in, Dad, Jordan, Jordan. ever since dad ko, Jordan yun. Ako Lakers ako As in, up to now, Lakers ako. Nung nawala si Kobe sa NBA, nag-stop ako manood ng NBA. Oo. Kasi nag-stop na ako. Oo, Doon na lang actually. sa wife ko. Ngayon, ako nag-start ulit manood. Luka. Maswerte lang din ako. Dahil yung team ni Lebron, nasa Lakers na. Kaya pares kami ng team. So, tas na-trade pa si Luka doon. Pero, yun nga, ang view naman namin dyan, doon sa Kobe, Lebron, Jordan na quote. Parang si Jordan kasi yung talagang para sa maraming tao, GOAT Diba? Kasi siya yung nag-umpisa, yung 3-peat. Black Tapos, Jesus. Oo. mandami niyang nickname. Kumbaga, sinasabi nila lahat na pag siya yung katapat mo, parang natatakot ka Diba? Yung ganon. Tapos, merong player na isa pa, Kobe Bryant. Lahat ng ginagawa ni Jordan, ginagawa din niya. Tapos, mas maganda pa. Kasi may mga dinagdag pa siya ng mga galaw dun sa Sa mga ginagawa ni fundamentals. Jordan. So, yung iba, sinasabi naman na siya yung next to Jordan. Tapos dadating naman si Lebron, lahat naman ng accomplishments niya in terms of basketball na hindi na mauulit siguro. Sa tingin ko, hindi na mauulit. Hindi mo rin naman pwedeng tanggalin yung credit sa kanya kasi ang hirap nun. Hindi mo magagawa yun. Oo. Marami niyang
mga binrake na Diba? record. Oo. So, kung titignan mo, lahat sila, Sila goat father and son eh. Oo nga, no? goat sila sa kanya-kanya nilang category. Kayo magkapatid lang kayo. Diba? Siya, Oo. father and son. Oo. Tapos baka umabot pa ng 2 son. Kasi Papadraft ba yung isa? kasi yung isa malamang magpa-draft na rin yung next year. Ang ganda ng nilalaro eh. So, hindi pa magre-retire si Lebron. Di pa, kaya pa eh. Kasi nga, ito din po, na ano lang din, na pag-usapan lang din. 'Di ba bumalik Clippers si Chris Paul? Tapos sabi niya last season niya. So parang sabi nila, hindi siguro sasabay si LeBron ng magse-celebrate yung LA dahil Clippers ng parang farewell kay Chris Paul tapos siya mag-farewell din next year. Sa Lakers, di ba? Oo nga. Diba? So sabi nila, hindi, ano pa yan, sa susunod pa yan kasi hindi Kasi yan sasabay. hindi mo tatanggalin yung spotlight kay Chris Paul Oo. kasi magkaibigang dikit yung mga yan eh. Saka siya ang leader ng union ng NBA. Oh, yun Oo. din. Siya Pero ngayon, siya totoo. pala, tama. Siya Siya, kaya pa siya niya. ang head ngayon ng ng mga Kahit- players 3 to 4 years, kaya pa yan. Lebron, Oo. malakas katawan eh. Parang nandun Iba na Pacquiao, rin eh diba? kasi scientific na siya mag-alaga ng katawan eh. Lahat Nag-i-invest sukat na pa, eh. nag-i-invest siya sa katawan. Sa Mm. pagkain Oo, parang lang niya, $1 ilang- million. Oo, Sa di ba? pagkain pa lang. Lahat Pero syempre training, pagkain yung sinabi ko. conditioning. Oo. Kasi ikaw, Hindi kailangan mag-invest ka rin sa i-maintain, oo. pagkain. Masyadong malaki yung 50 million yun. Kasi Pang ano lang ako, pampalengke lang ako. Okay. Sige. Pero malamang mauulit to, RDO. Kasi ang kaya pa nakakabitin namin na Oo. di pa natin natakal yung professional oo. experience sila. Ang dami Oo. kasi nating joke eh. Hindi, ang raming yung journey nyo talaga. Oo, kahit maraming na, pinagdaanan. magkaiba eh. Sa mga, nakakasama ko pa to dati sa mga 3x3, ganyan. Oo, yung 3x3. Marami pang pwede pagkwentuhan sana. Pero Kailangan babalik may yan. mga ano pala to, continuation. Oo. Oo. Minsan, Pwede, may part 2 si siguro. Prince, tapos susunod si Richie. Pag ako lang yung pinapunta dito, marami kayong pwedeng itanong. Oo. Oo. Huwag niyo ba ilalaglag? Oo. Depende sa usapan. Ay, So, parang pinapakat na po at pag may please invite them sa mga games, how do they follow you sa mga pages nyo, social media pages. Ayun, siguro, sige, start ako sa social media, Richie Rivero po. Hindi ko na alam actually kung ano yung username. Pero yun, sa Instagram, TikTok, yan na lang. And then, sa mga taga Davao pala dyan, pupunta kami sa August 20 or 21 for the Kadayawan ulit na festival. Maglalaro kami. Yung Phoenix na team and 3 other PBA teams pa ata. So, yun lang. Supportahan niyo po kami. Ako, sa pamilya namin, sa Isabela. At saka yung pamilya din ng wife ko sa Batangas naman. Sa Batangas at saka sa Bicol. Yeah, Siyempre, binabati ko kayo. And support lang kayo sa amin. Siyempre, dito rin sa show nila. Yun. Medyo maulan ngayon. So, palaging ingat kayo kasi siyempre, importante yung kalusugan natin lahat. Tama. Kung di kailangan lumabas, wag na lumabas. Tama yan. Mag-ingat na lang tayo. And yun lang. Follow nyo siya. sa Davao. Sa Davao. May mga teams na pupunta doon para maglaro. Support nyo lang and magiging masaya yun kasi syempre magkakaroon ng interactions with the players and the fans. So, abangan nyo lang. Nako, isang treat yan. Picture sila. Oo. Doon pwede Doon magpa-picture, pwede guys. magpa-picture. Tama, Yan. tama. Kasi hindi pa PBA. Oo. Tsaka exhibition. baka isang beses lang din kami makapunta doon. Pa-picture na din. Uy, nakadami na tayo doon. Makakami din kayo dito. Salamat ulit, guys. Opo, Thank you, salamat. Thank you. Salamat. Nako. Thank you so Bitin much. talaga. Next time ulit. Next time ulit. Oo. Salamat. Game over pero di dito nagtatapos ang balyahan. Para sa non-stop sports content na kaabang-abang, visit sportsplus.ph now. Like, comment at subscribe na rin para ikaw ang unang makaalam sa mga bagong episodes. Kita-kits! The views and opinions expressed by the hosts and guests are their own and do not necessarily reflect those of the platform. This podcast may contain mature themes and discussions. For full content and updates, visit sportsplus.ph. Gambling can be addictive. Know when to stop. For 21 years old and above only.